So yun, pagpatuloy natin dito sa ilog mga bok. So yung dalawa, nandun sa baba, ay nandun sa taas pala. So dito naman sa baba lang, ng ano na yon, nandun sa likuran ng bato na yun, may waterfalls doon. So ito naman, yung marka dito. My sourceless water, from yin and yang, arises two sides. From land and sky emerges the divine. My yin yang fish. Ayan. So pansinin nyo mga bok, ayan o, bilog, malaki. Tapos may nakalinya dito, ayan o. No? So malaking ano to mga bok, ayan o yung paa ko. Oh. So mga halos kakasya yung dalawang paa sa sobrang laki. So ito namang isa, talaga malaki ito. Dalawang paa, mahigit. Ayan o, sobrang laki. Na may ano din mga bok, ayan o. May linya din. Ayan, talagang kanal. So itong area na to dito mga bok, hindi to nawawalan ng tubig. Lumiliit lang yung tubig nito kahit sobrang haba na ng tag-init. Kukonti lang yung tubig pero hindi na tutuyo. So yan talagang sinadya yan. Tapos dito may hole, sobrang laki. Yung isa naman, medyo maliit na hole. Tapos tawag nito, may ano din, may wood element. Ayan, may kanal din. Tapos dito sa baba lang, sa gitna may hole din na maliit. So sa ganitong mga plastada ng anong mga bok, ayan, kung itong wood element, yung kanal na yan, kung wala yan, so yung isa din kung wala yan, so ibig sabihin dalawa sa deposito malapit lang dito kasi malalaki yung hole na yan. So yan yung ibig sabihin. Since meron tayong mga kanal na wood element, dito meron din, so ibig sabihin yan malayo itong dalawa. Itong maliit na to, instead na malayo ito yung pinakamalapit kasi babaliktarin natin ang kahulugan ng mga marka na to. So ito yung malayo, yan yung malapit. So yan yung mga ibig sabihin, no? Kaya babaliktarin natin kasi may nakadugtong na wood element. Kanal talaga mga bok, dalawa. So dalawa dito malayo, isa yung malapit. So ngayon mga bok, saan ba tayo pupunta? Pupunta ba tayo doon sa taas? Doon, babalik tayo doon sa taas o pababa tayo? Ayan, doon, pababa yan. So napakalaking ano to dito mga bok, napakalaking bato. Ayan, puro bato yan. Pero may kalambutan yung bato dito mga bok, kahit ganyan yan ka ano. Kahit tusukin mo lang ng ano, kutsilyo, tatablan yan. May kalambutan pero pag sinilsil mo na yung aabot ka na sa gitna, sobrang tigas na rin. Ganon yung ano dito mga bato. So ito yung direksyon natin mga bok, ayan o, kung mapapansin nyo to. Yang hole na yan, mataas tong ano na to, itong part na to, ito mababa kasi parang naka-slope din yan mga bok, na parang mas bababa itong spot, itong part na to kisa sa dito, ito yung mataas. So ang gagawin natin, susundan natin yun kung saan nakaharap. Dadalhin natin yung dalawa. Yung dalawang marka na yan. Kasi yan, nasa ano rin yan, nasa baba. Kasi nga, babaliktarin natin pababa itong ano na to, nasa baba yan. So since baliktad ang decoding natin dito, so yung dalawa na yan, mas mababa dito sa isa. Malayo naman yan, ito yung malapit. So kaya baliktarin natin dahil sa mga kanal na wood. So mula dito bababa lang tayo mga bok. So sa di kalayuan, kasi nga ang mga target natin mga bok naka-hole. Yan. Ang target natin dito. Naka-hole talaga mga bok ano. Yan, naka-C. Yan.
tapos may hole. So dito naman, kung mapapansin nyo mga bok, ayan, sa 315. Tama ba? 315 ang nakaharap tayo. 315, 315. Ayan, 315 mga bok. Yung marka naman na yan, yan, sa 315. So ito, bakit may metal? Ay, may metal. Bakit may fire dito sa 315 mga bok? Ayan, naka-fire yan. Oh. Ang daming fire mga bok, ano. Hindi yan hole mga bok, lumot yan. Baka mamaya maano kayo na hole. Lumot lang yan. So ayan mga bok, sa baba lang may hole. Sa baba lang din ng konti, may hole pa din. At sa pinakababa talaga mga bok, hole pa din. Yan. Yan mga bok, hole yan. No? So tatlo nga ang deposito natin mga bok. Nasa taas, kalagitnaan at pinakababa. So parang naka-triangle pa yan mga bok, ano. Tatlo ang target natin. So mula dito sa isa, nandun sa baba yung dalawa. So nakaharap tayo 315. So kailangan nating ma-confirm to mga bok na nasa tamang alignment tayo. Kasi lahat ng mga marka na naka-align dito sa trigrams, kailangan nating ma-connect doon sa elements ng compass trigrams. So trigrams tayo mga bok. Mahilig kayo sa compass, gagamitan ko kayo ng compass. So dito sa north, ayan mga bok, may alignment tayo mga bok. Ayan yung bato na yan sa north. So dito naman sa 45 degrees. Ayan, 45 degrees mga bok. Yung isang hole doon. Yan, yung isang hole na yan sa 45 degrees. Dito sa east mga bok, hindi ko ma-confirm kung yung ano na yan. Yan, may puno kasi dyan mga bok. Hindi ko ma-confirm kung matanda na ba yan. Gawa na putol na. So tanggalin muna natin yung sa east. Lalagpasan muna natin. So dito naman sa south. So ayan, nakaharap na tayong south mga bok, 180 degrees. So ang matatamaan naman sa south, yon, yung bato na yon. I-check lang natin to mga bok. Kailangan elements din ito mga bok. Kasi confirmation yan na nasa tamang dig spot tayo at wala tayo sa decoy spot. So dito, ayan, itong marka na to mga bok, tingnan nyo yung maigi. Hindi yan naka-fire mga bok ha. So ang code ni Batang Ilog yan mga bok. So yan yung ulo niya, ito yung tuka. So wala na yung sabaw mga bok, natapo na. Yan nakaoka na lang kasi wala na yung sabaw. Natapon, dumuko kasi. So dito sa south mga bok, water element, creature ang ginamit dito sa south. So balik tayo doon. Tandaan nyo yung mga given mga bok kung tama ba ang alignment dito. Kasi mga elements yan mga bok. Confirmation yan na nasa tamang dig spot tayo. At wala tayo sa decoy. Baka mamaya ma-decoy lang ito. Mahirap yan. So may mga confirmation na tayo mga bok, ano. So dito naman sa 270 degrees sa west, yan. Nakaharap tayong west. Ang matatamaan naman mga bok, may bato yan dyan. So yung bato naman na yan, yan. Pansinin nyo kung anong itsura ng bato mga bok, kasi dyan tayo kukuha ng elements. So yon, yan mga bok, sa west. Polygons ang ginamit nila dito. So pwede rin ito, no, gagamitin natin sa wood. Pero ito, polygons pa rin naman yan na wood ang gumagamit. So review natin mga bok kung nasa tamang dig spot ba tayo. Bakit may ganito yung mga elements. Baka mamaya decoy lang itong spot na to.
Talaga naman, mahirap maghukay ng nasa decoy mga bok ano. Yan, ito yung target natin. So haharap tayo dito sa 315. Bakit may fire dyan mga bok sa 315? Tama ba ang alignment natin? Nakaharap tayong 315, may fire element. Sa north, yang bato na yang bilog na yan mga bok, bilogan. Bilogan na bato. Metal ang element niyan mga bok. Tama ba ang orientation nito? 315 may fire. Sa north, may metal. Kung harap naman tayo doon sa 45 degrees, tama ba to? 45 degrees. Ayo, nasa 45 degrees mga bok ito. Ang ano na to. So, nasa metal. So, pwedeng metal, pwede rin ang wood sa 45 degrees. At doon naman sa south, yon yung bato na yon, yung water creature, ang ginamit nila. Water mga bok ano, nasa south. Bakit nasa south? Ang target natin. Ang water natin na elements na nilagay nila dito. Dahil yan, ginamitan nila yan ng Izanagi method. Reflection mga bok. So hindi to lubos maintindihan ng mga baguhan. Talagang ganito ang mga Hapon na magmarka. So lagi nating tandaan yan. Dahil yung mga naka-align dito, yung sa trigrams, para dito sa dig spot natin, puro elements yan. Diyan tayo kukuha kung nasa tamang dig spot ba tayo. Baka mamaya niyan, itong spot na to, decoy lang. So yan yung mahirap, no? So sa west naman, yung polygons doon, wood ang gumagamit ano, wood element ang gumagamit. Nasa west, Izanagi method pa rin yan mga bok. So dito naman sa 315, may fire element. So ito naman, ang elemental code ni Phoenix, Divine Beast ang ginamit nila dito mga bok. Nasa 315. So dito naman sa north, bakit bilog yan? Bakit metal ang nilagay nila yan? Anong trigrams ang ginamit nila? Lumang trigrams yan mga bok na inaplayan din nila ng Izanagi method. Kasi dapat yung metal na yan, dito yan sa south. So dito sa north, ang metal. Sa south naman, water element. Creature ang ginamit. Yan yun, mga ano nila. So yan, bagong trigrams na ginamitan nila ng Izanagi method. So ito naman, lumang trigrams na ginamitan din nila ng Izanagi method kasi dapat sa south yan. So sa 45 degrees mga bok, pwede gamitin natin ang wood, pwede rin ang metal. So yan naman, sa 45 degrees, ang ginamit naman yan si Tiger, ang elemental code ni Tiger. So yung wood na yan, sa 45 degrees, pwedeng kay Dragon yan, pwede rin sa lumang trigrams. Kasi ang alignment ng lumang trigrams sa wood, 45, center at 225. So pwedeng elemental code ni Dragon, pwede rin yan sa lumang trigrams. So yon ang mga pag-confirm natin mga bok na wala tayo sa decoy. Yan, ano, hindi ito decoy. So ito naman yung decoy mga bok. Ayan na. Yan ang mga decoy spot. Ayan o, naka-point ano. Tapos may mga nakapurma pa ditong ano mga bok. Ayan o, naka-point din dito sa gitna. Pero yung marka na yan mga bok, ayan o, pansin ninyo. Yan ang nagsasaad niyan na no deposit on this side. Yung marka na yan. So kung itong marka na to, wala to dito sa spot na to, ayan, kita ba kaya? Sana mahalata lang itong mga bok. So yan yun, no. Parang likuran ng paa. Yung ganito ba mga bok, ayan, no? So ibig sabihin yan, wala yung deposito dito sa spot na to. Kasi yung pointer na yan, tatama yan dito na pwede nating pang-align doon. No? Pero walang laman itong spot na to. Yan ang decoy spot mga bok. So kukumpasan lang natin yung mga pointer na to mga bok. So ito, unahin natin to.
kung saan to nakaharap. So nakaharap ito 135 mga bok. Ay 315 na ayan. Yan 315 ano. Nakaharap siya doon sa isang ano naman. So ibig sabihin yan 135 ito. 315 'yon. Nag-cross silang dalawa mga bok ano. Tapos ito naman ayan mga bok. Saan ba to nakaharap? So dito sa ano yata 45 225. Ayan nakaharap itong 225. Tapos babangga din dyan sa isang bato. Talaga naman 225 may metal. So pasok sa budget itong mga bok. Pero ito dahil sa marka lang na to mga bok, nasira ang lahat. So ibig sabihin yan yung spot na yan walang laman. Yung mga decoy mga bok, kaya mahalagang bantayan nyo yung mga decoy. Baka mamaya niyan sa ganito magkaroon kayo ng interest. Pero sino ba naman ang magkakaroon ng interest na ganito? Wala naman siguro mga bok ano. Sobrang hirap nito. Tubig yan eh. Oh. So ito talaga yung dinadaanan dito mga bok. Yan, mula doon. Hinarang na ito. So dito dadaan yung tubig. Tapos hinarang naman ito. Itong bato na to. So nandito lang yung spot natin. Yan. So ngayon, meron na tayong isa dito mga bok. Ayan, naka-fire. Ito yung primary marker natin dito na fire element. So may hanapin pa tayong dalawa doon sa baba mga bok. Meron na tayong isa dito. So ang given natin, 3 sila. Nandito na yung isa. So nakasaad dito, 3 din sila. Yung isa nasa taas, yung isa nasa kalagitnaan, yung isa sa baba. So hanapin natin sa baba pa ng spot na to. Kasi nandun yung dalawa. So ipopost ko lang muna mga bok. So dito mga bok, ayan o. Nandun lang yun tayo sa taas. Nandun lang yung target natin yan. So nakalimutan ko palang sabihin yung ano doon mga bok, yung target nating ang target spot natin yung bilog na may mga wood element na nakadikit, mga bilog na butas ang target natin. So malalim na butas kasi para marka ng balon. Well, ang target natin mga well. So since nasa sapa tayo, so yung mga butas na bilog ang target natin dito mga bok. So dito may isa dito mga bok yo. Yan. So nga lang nahirapan akong kuhanan ng ano to mga bok. Nahirapan akong kuhanan ng mga alignments. Kasi ito, yan bilog talaga yan, no? Tapos may hole yan sa ano, naka-letter C itong sa taas, tapos bilog na yung sa baba. So nahirapan akong kumuha ng mga pang alignment nito mga bok, kaya ito iiwanan muna natin. So bababa pa tayo ng konti. So doon bababa tayo. So dito naman mga bok, meron pa din oh. Ang dami, ang hirap na nito mga bok kasi may ano na naman dito oh. May hole na naman. So ganito yung mga target natin dito mga bok. Ayan. Ito yung mga target natin. Dapat. So pahirapan na naman ito ano. Ayan oh. Yung mga dapat yung mga hole ang target natin. Dito naman mga bok, nakasa dito ayan oh. Yan. So may 3 bato. Natandaan nyo pa ba mga bok kung ilan ng given natin? Tandaan nyo pa ba? Ayan mga bok yo. So ito, tignan nyo mga bok. Inventory natin ito. 2 yung malaki, 1 yung maliit. So wag nyong sabihin yan mga bok na 2 yung malalaking deposito, 1 yung maliit na deposito. So ito mga bok, nakasaad lang sa marka na to na may 3 deposito. Yung 2 sa 3 deposito na to, malapit lang. Yung isa, malayo na yan dito mga bok kasi maliit na.
So ganun yung mga bagay, 'di ba mga bok? Pag kahit gaano pa kalaki ang bagay na yan, pag sobrang layo na, sobrang liit naman na. Pero pagka yung mga bagay kahit gaano pa yan kaliit, pero pag nasa malapitan, malaki. Yan yung mga ibig sabihin yan mga bok. So dapat matutunan yung maglikod sa mga ganyan mga bok, ano. So ang target natin mga bok, mga hole. Talaga naman no. So ang target natin mga bok nasa taas, tapos sa baba ano. Oy, taas at baba na mga bok yo. Pero may malaking hole pa doon. Pero hindi ko na masasabing hole yun mga bok. Kasi old well ang tatargetin natin. Dapat yung may mga bilog. So hindi lang mga butas-butas mga bok, ano. So yan, butas naman yan pero wala siyang bilog. Kailangan natin may bilog na hole kasi yan yung palatandaan ng bilog na may parang may tukod, yung parang lollipop. So yan yung ano natin mga bok. So dito sa spot na to, dalawa lang sila mga bok, ayan o. No, binutas ito pero may bilog sa ilalim. Itong isa naman mga bok, ayan o. Talagang cuttings ito, ayan na kasi ano. Pero may bilog din sa ilalim, ayan, malaki. Napakalaking bilog. So dalawa lang ito mga bok, yung isa wala na yon. Ito wala din. So ito na ang mga target natin dito. Parang paa pala yun eh, oh. Talaga naman eh. Parang paa. So ito na yung mga possible pa lang ito mga bok, ha. Possible pa lang. Pero ito yung mahalagang bantayan natin mga bok sa mga marka na pag mga yan, pagka may mga bilog na yung bilog ang target natin. Sa taas lang may naka-uka. Yan o, inuka yan mga bok, sa baba yung bilog. So yung isa naman, ayan, kung mapapansin nyo, inuka din yung ilalim niyan mga bok. Ayan o, yan. Nakauka din yung ilalim tapos may bilog dito. So ang target natin, well, yang mga bilog na yan. Para nakapwet pala to. Tatama pa naman yun dyan. So dito muna, hanapin pa natin yung ibang marka nito mga bok. Meron pala dito eh. Yan. Ay, sa baba may bilog. Baka yun yung target natin mga bok. Oy, talaga naman eh. Sobrang bilog. Talaga. Ayan. Ito na ba kaya target natin mga bok? Yan pa naman may hole oh. Target na ba kaya natin to? Yan. So tatlo sila dito mga bok. So sa baba lang ng ano na to, no? Sa baba lang ng mga marka na to, ayan oh. Inuka yan doon. Pansinin niyo tong isa mga bok. Walang uka. Ayan, totally whole. So ibig sabihin hindi yan ang target natin yan mga bok. Wala yan. Tatanggalin natin yan sa mapa. Ay, sa decoding pala. Hindi sa mapa. So ito yung mga possible target natin mga bok. So itong isa na to, possible din yan. Kaso ang hinahanap natin mga bok, ito may mga bilog. Mga ganito. Talagang bilog yan mga bok, napakalaki oh. Nasa ilalim ano. Inuka yan doon. So yung isa din naman, inuka din yan doon. At dito sa baba mga bok, may paa din. Ayan oh. So ito, butas lang ano. Sa kabila parang talagang totoong paa yan. Ayan oh. Parang paa. Talaga ano. So dito tayo kukuha na natin itong ng mga compass alignment mga bok. So dito naman sa paa, ayan, sa baba lang naka-align tong paa na yan mga bok, ayan oh. Doon sa isa, tignan natin kung saan ang ano nito. Sana makita lang ito. Nasa 135. So ayan mga bok, nakaharap tayo 135. Ayan.
Ayan mga bokyo, 135. Yan yung hole. So mula naman dito mga bok, kasi dalawa ito, ayan, dalawang hole yan. Maliit at malaki. Yan naman maliit, ito yung malaki. So kukumpasan lang natin to mga bok. So ayan, kukuha ng 45 degrees yung hole. Yung malaking hole na yan mga bok, nasa 45 degrees mula dito ano. Tapos ito 45 degrees. Yan naman 135 degrees. Asan ba yung 135 dito? Napakalayo ng ano ko ah. Ayan pala 135. Pabago-bago, ang hirap. So 45. Ito naman 135. Paa yan mga bok ha. Ayan o. Yung hole na yan parang paa. Ayan, parang ginawang paa. Isang maliit, isang malaki. So yung hole naman din dito malaki. Ito yung maliit. Ayan o. So yan yun mga bok. Ayan o. Ayan o. Kitang kita yung hole ano. Tapos inuka to dito. So ganyan yung mga ano dito mga bok, palatandaan. Yung mga inuka. Lalo na sa ganitong ano, halo-halo. Napakadaming hole. So mahirapan tayo tingnan yung mga bok. Dalawa sila. Tatlo pala sila mga bok na may tawag nito. Yung may medya agwa. Medya agwas. Tatlo sila ano. So ibig sabihin yan, pwede rin yan magiging target natin. Pero yung ano na yan, yung nakasi na yan, wala namang hole. Kaya ang hanapin natin yung may mga hole sa baba. Katulad din doon sa baba mga bok, hole lang din. Pero walang ano, walang parang ganyan mga bok, parang inuka. Katulad nito may inuka sa ilalim. So yan yung mga palatandaan natin mga bok, yan yung mga pagkakaiba nila. Dapat sila ang mangingibabaw sa lahat ng mga marka na nandito. Yan yung mga palatandaan. So mula naman dito, tingnan natin yan mga bok. Nag-overheat na yung phone ko sa sobrang init na. So mula dito nakaharap tayo west mga bok. Ayan 270. So sa 270 mga bok, ayan o. Yung ano pa din, yung hole na yon. Mula dito sa dalawang ano na to mga bok, ito. Ayan, kasi nakasaad nito may dalawang deposito dito. So yung isa naman, kukuha tong 135 mga bok, 315. So ayan, nasa 315 ano. Asan ba? Yan, 315 mga bok. Yan, ang 315 natin. So yung ano naman, yung hole ang tatamaan din. Grabe. So dito itong ano na to mga bok, kahit wala na ka ng elements na gagamitin nito. Kasi may mga palatandaan naman silang nilagay. Kahit nga walang ano mga bok, kahit hindi ko na ako gumamit ng kompas, wala nang problema sa akin to. So para sa inyo, gagamit ako. So dito naman sa bandang north, nakaharap tayo south mga bok. Ayan, 180 degrees yan, dalawang hole na yan. Ayan o, may dalawang hole. So malaki naman ito. Yung isa naman maliit ano. So naka-align yan north south. North dito, south yung maliit. So kung itutuloy-tuloy natin yan, ang tatamaan naman yung isa. Yung isang maliit na hole. Kasi nauna itong maliit, nahuli itong malaki. So meron pang isang confirmation dito mga bok. Ayan o. Ito namang nakasi. Tingnan natin kung saan yan. North-south pa rin mga bok. Ayan. Nakaharap tayo south mga bok. Ayan, 180 degrees. So ang tatamaan naman, yung pa rin mga bok, yung malaki. So parang tatagos pa rin dun sa ano. Tatagos sa dalawa mula dito. Itong nakasi na yan mga bok. Ayan o, C. No? North-south ang alignment mga bok. Tatagos sa dalawa. Ayan. Ayan yung malaki, yan yung maliit. Tatagos. So ito namang ito namang isa, ayan. Naka north-south pa rin. So ang tatamaan lang nito yung isang ano mga bok. Kita ba? Ayan. Talagang nag-off na mga bok eh. Ay nako. Talaga tong China na to eh. So yon.
nakaharap tayong south, ang tatamaan lang din yung isa, dadaan lang dito sa ano mga bok, pero masisintro natin yung ano, yung isang hole. No? So kahit wala ng elements ito mga bok, okay na. Kasi dahil doon sa ano, tawag nito, yung hole na may nakadikit na wood element, kanal. So ang importante lang doon mga bok yung isang ano, yung isang marker natin kasi letter C lang tapos bilog. So kakailanganin natin ng ano yon. So dito sa spot na to, kahit hindi ko na to kailangan to mga bok, wala nang ganito. So sa mga marka pa lang na yan yung mga inuka sa gilid na may butas. So madali na lang malaman kahit napakarami pang hole dito mga bok. Ayan o. Tapos may hole pa doon sa baba. Yung mga talagang makinis na makinis yon. Pero wala siyang nakauka dito sa gilid ano. Hindi katulad doon, nakauka din yan doon. Tapos may hole sa baba. So yan yung given natin mga bok. Dalawa. Sa 3 deposito dito, malapit lang. Yung isa, yung maliit na yan, ibig sabihin yan, sobrang layo niyan mula dito sa marka na yan. So, yon yung isa natin, nandun pa sa taas. Hindi nakita mga bok. So, ito lang yung nakikita dito dahil ito yung malapit. So, yan yun mga bok, tandaan nyo palagi. Pag ang isang bagay na nasa malapit, malaki. Pag yung bagay na nasa malayo, maliit na. Kahit gaano pa kalaki yan. So, yan yung mga nakasadang marka na yan. Inventory natin yan mga bok. So, yan. So, yan yung isang marka natin mga bok yun na parang paa. Na talagang malapit lang dyan, no? Sa hole na yan. So, nakaharap naman yan. Ayan, 215 degrees mga bok. So, yan yung ano yan, yung sa paa. May naka-C din yun. Yung ano na yan mga bok, yung C na yan, karugtong yan dun sa hole. So, yan yung mga palatandaan. May hole pa pala dun sa ano mga bok kayo. Yan, mga inuka. No, medya agwa. Ay, medya agwas. Medya agwas yung ibig sabihin yan mga bok. So, yun ding isa, inuka din yan. Tapos may hole sa baba. Tapos yung tubig doon, bababa din dito ano. Kasi connected sila, dalawa. So, yan yung malaking hole yan mga bok. Parang swimming pool. Meron pa doon sa baba. Tapos yung isa, tignan nyo mga bok walang butas. Ayan. So may ano siya, may palatandaan siya. Ang problema, wala siyang hole ditong malalim. Kaya yan yung ano. So ito kasi mababaw na yan mga bok. Tapos hinati may isa pa doon. So dapat isa lang. Dalawa yung sa kanya. Medyo maano lang naman yan mga bok. So mga mababaw lang dito, tulad dito talagang ayan, bilog talaga yan. Dahil ang hinahanap natin well, balon. Yan, malalim din yung pagkabilog nun. Maliit, ito malaki. So yun, sana nakapulutan nyo to ng kaunting kaalaman mga bok ano. Waterfalls. Itong ano na to mga bok, bato. Lahat bato yan pero parang kulay lupa. Dahil sobrang ano to mga bok, sobrang lambot ng bato na to. Ayan yung mga itsura ng ano dito. Sobrang lambot na ito. Para pa nga itong nakuhanan to mga bok Parang nakuhanan to ng deposito yata Ayan May isa pa naman nakalagay. Parang nakuhanan to So itong area na to mga bok, untouched pa to. Ito nag-form na lang to katagalan dahil sa yung ano nito, yung tubig dito, tawag nito, may halong pag nag-iinit ka ng tubig, naiipon dun sa ano, naiipon dun sa ilalim ng kaldero yung kulay puti. Nakalimutan ko tawag nila dito mga bok. Parang latak, no? Na
sa palagyan mong pag-iinit ng tubig, naiiwan yung kulay puti doon sa ano, ilalim ng tubig. Ay, ilalim ng initan ng tubig. So ganito kalambot, kahit kutsilyo lang ang ano nito mga bok, malambot lang to. Tatablan to. So ito yung kinuhan ko ng kumpas to mga bok, yo. Nasa isang malaking ano to, no, malaking hole, tapos may hole, tapos yung naka-C. Ito yung bilog, maliit na bilog, tapos malaking bilog. So dito ako kumuha ng alignments. Yan, mga palatandaan natin yan. Nandun lang sa tapat yung dalawang bato. So itong mga kahoy na to dito mga bok, hindi ko alam kung tawag nito, luma ba to. Pero kung titignan yung sa balat niyan, so matanda na, may katandaan na. Pero hindi ko alam kung ginamit nila to sa pagmarka. Yung isa, talagang matanda na yan, patay na yan, matagal ng patay yan mga bok. Yun na lang yung naiwan puno. Yan. Pero pinutol nila. Kinahoy yata yan. Uling. Kasi ito yung hanap buhay dito mga bok, uling. So nandun lang yung isa mga bok na wala akong pang-align eh. Oh. Yan, nakasilang din yun sa taas, tapos hole yung baba. So nung pagbaba ko dito, ayun na. Doon ko na napansin ang kaibahan. So wala akong makuhang alignments doon kasi akala ko yun yung target natin. So pagbaba ko, ito na. Kahit wala nang kumpas yan mga bok, makita ko lang yung mga marka na yan, yung mga nakauka. Yung inuka yung ilalim, tapos sa harapan may bilog na butas. Ganon din yun, maliit lang yung sa kabila. Tapos may butas din sa baba. So yan yung target natin yan mga bok, yung nasa baba. Ito rin nasa baba, yan yung mga target natin. So pahirapan mga bok ano. Talaga tong mga hapon na to eh. So pwede naman yang kung sakali i-divert yung tubig doon. Mula doon padadaanin dito. Kailangan kanalan. Yan, pahulog naman yan doon sa kabila. Idadaan yan doon, pahulog na diretso para hindi na dadaan hindi na papasok dito sa ano. Kung may gustong i-retrieve itong deposito na tong dalawa, kailangan ma-divert lang to. Itong sapa na to, ay itong tubig, kailangan ma-divert dito, padadaanin, pag ganyan. Kanal na malalim, para doon yan dadaan yung tubig. So yun, sana nakapulutan nyo to ng konting kaalaman mga bok. At muli, ito si Nudge na mag-iiwan ng ilang mga kataga. Sa treasure hunting, hindi kailangan magaling ka. Ang mahalaga, may alam ka sa mga marka. Hanggang sa muli!